Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. Jam Jam is here! OFW TV Radio. Really glad to be back. 90.7. Apian mo dyan! Apian mo dyan. Another mix of your favorite songs. More cheesy favorites just for you. This is your world local radio. Apian mo dyan! Apian mo dyan. DJ Joe. Ni hao! Happy Monday! Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapwa natin mga Pilipino abroad na mga OFW. Mga supporters po natin, subscribers, mga listeners. Ayan. Thanks God, Monday na naman, November 18 na, 2024.
Napasmile ka ako kasi nabuhi si Maribik Dumilag Bustalinyo. Baka naghiwalay na naman sila. Anong natabo? Anong natabo, Madam Vic? Wala pong pasok ngayon dito sa Maynila, no? Kasi signal number 2 po ba? Kahapon po yun. Pero ngayon, kaninang umaga, napakainit hanggang ngayon. Grabe. Itong gusto ko eh, no? May bagyo pero walang ulan. Shoutout po sa inyo pong lahat. Nandyan po sa my comment section sa ating live, no? Ngayon pong hapon, samahan niyo po kami sa loob po ng 2 oras. Siyempre, para makikilala po natin itong mga guest natin, mga mag-a-appeal sa atong programang subong hapon. No? Open po yung linya ha, +63-961-3560-194 using Viber or Imo na application. Hanapin na lamang po ninyo kami ha. Digital OFW Emotion. And thank you. Maraming salamat sa lahat po ng mga bumati, no? Ngayon po sa aking kaarawan. Thank you, thank you. Happy birthday daw. Maraming nag-greet. Thank you. Salamat, salamat. Ayan, sa mga mag-greet pa dyan, no? Pwede ah. Pahabol lang ah. Birthday din po ngayon ni Kumparing Niel. Oo. I don't know ah. Ngayon po ba o bukas? Alam ko bukas pa birthday mo, pre, no? Pero ang dami mong regalong natanggap ngayon, pre, ah. May iPhone ano yan? iPhone 16. Wow, sana all. Sana all. Sana ako din, kahit casing lang. Ako, pre, kahit casing lang, ah. May GoPro. Wow, galing ha. May ano pa to? May drone. May drone ha. Mahal kaya yan, pre. Mag-uumpisa magbablog si Kumparing Niel, pero kita mo mamahalin ng mga gamit niya. Mga 500,000 na to lahat gamit niya, manager. Oh. Hindi pa nakaumpisa na actually, no? Oh. Regalo niya rin sa sarili niya eh. Bininta niya yung sports car niya, pinamili niya ng mga equipment niya. Ano ibig sabihin ni Madam Vic? Tira-tira na lang sa Gigi. Casing nga lang, Kumparing Niel. Yun lang, okay na sa akin. Ayun po, sa mga single dyan, no, open po yung linya sa ulitin. Gamit po ang Viber or Imo na application. Hanapin po ninyo kami. Digital OFW Emotion. Pag nahanap nyo na po, i-PM mo lang yung pangalan mo, edad at saka lugar kung saang bansa o probinsya po kayo ngayon. Hintayin lang po na ma-replyan po kayo ni manager, ha? Andyan si Cassie Ken, thank you so much. Kay Gina Buot, maraming salamat. Good afternoon, no? Ay, update po tayo doon po kay Miss Baby. Tama po ba, manager? Ano po yung mensahe niya? Teka, hinahanap ko nga po eh. Kasi pumunta na po pala siya sa lugar ng mga anak niya, no? Sa may Misamis. Pero, ang masamang balita, kasi ganito, no? 8,000 pesos po yung hawak-hawak niyang pera na pinadala po natin at saka yung mga nag-share din po sa kanya. So, 8,000 po yung hawak. I don't know kung nakakuha niya na po yung pinadala ni Miss Amik Sulango ng 5,000 pesos kasi may problema po yun dun eh. No, kasi galing po Saudi, hiningi po yung bank account ng nag-send.
No? Ganun po, no? So para maklarify, no? Para maklaruhan po tayo, tawagan ko na lang siguro, manager. Ano pong pangalan nun? Okay, sige. Ito po yon. Sige. Kulay dilaw siya, manager. Away? Pasuyo nga po. Ikaw nga tumawag muna. Pero basahin ko tong mga sinenyan na mensahe, no? Okay. Ay, Radyoy! Siya ka na return! Good PM DJ, andito na kami sa Usamis ngayon. Hindi naman ako kinakausap ng mga anak ko. Iniiwasan nila at saka kulang na yung pamasahe ko pabalik sa Gingoog City kasi sobrang layo talaga siya. Sayang lang yung pera na pinamasahe ko tapos hindi man lang ako pinapansin at kinakausap ng mga anak ko. Pero nasabi ni manager, pero nakita mo ba sila? Oo, nakita ko na sila kaso hindi ako pinapansin at kinakausap. At andito pa ako sa Usamis ngayon. Kulang yung pamasahe ko pabalik. Okay ba? Tawagan ko. Sige. Teka lang ha. Ba't po nakarating siya doon, no? Saglit lang. Gising. Madam, anong nangyari? Kamusta ka na? Good afternoon, DJ. Good afternoon. Hindi naman ipagkaroon anak ko, DJ. Hindi ka kinakausap ng mga anak mo. Kasi nung una, lang daw ako sa kanila. Saglit lang. Kailan po ba kayo umalis sa inyo papunta dyan? Malaman daw No. lang. Sabi ko, anak ko lang naman ano. Nawawala po kasi signal ninyo, no? Oo, kasi dito kami biyahe. Dito. Oo. So, bali tuloy po kayo pumunta dyan. Ilan po kayo lahat? Ilan po kayo pumunta ng Misamis, baby? Kailan kami nagpunta? Aha. Ilan po kayo? Kailan po kayo pumunta dyan? Doon kami na umaga nag-alis doon sa Hingoog. 2:00 kaninang madaling araw. Balik kami, tapos nung pira ko, malayo talaga rin. Ako na, Hina ng signal, no? tapos kung alam ko lang ganito. Hindi. Saglit lang po. Paki-off nga po ng camera mo kahit audio lang. B. I-off mo na lang po yung camera mo para hindi po kayo maglalag. May number po ba ito, manager? Wala kang number nito? Cellphone number? Para matawagan ko po sana. Di po baling walang video, basta makausap lang po natin na matino to. O di kaya naman pwede huminto muna yung sinasakyan nila, no? 5 to 10 minutes lang. Break muna. Paihiin niya muna yung driver. 2:00 madaling araw sila umalis kanina. Pumunta ng Misamis, meaning may gitna 12 hours na. 2:00 na rin ng hapon ngayon, no?
Hingin mo lang muna manager siguro yung ano niya, cellphone number. O po pwedeng huminto muna yung sinasakyan nila. Tatawa ako dito kay Rizal Mariporas. News sender yung nakalagay. Good day DJ. Na lang ako nakaroon ng star. Nakalagpas na ako ng 30 days account ko. Ay, ganun ba yun? Meron po bang ganun? Nagka-problema siguro. At least kompleto kayong 4. Wala si pala. Wala pa si Miss Canada, sino nga itong grupo nila, manager? Wala talaga yung signal. Cellphone number, kung pwede niya i-provide. Kay sinong cellphone man dyan Kasi nasa Misamis po, kita ko kanina parang may tao sa likod, no? Tsaka yung anak niya. Nag-rent talaga siguro ng sasakyan ng papunta dun sa Misamis, galing sa kanila sa probinsya nila, no? Sa Gingoog. Ayun. Ang initial po na singil sa kanya kahapon nung sa chat niya 8,000. Yung hawak nga po niyang pera 8,000 yun. 8,000 po yun. Sabi nga po namin ba't kailangan niya mag-rent ng sasakyan? Kasi kung may kasama naman po siya mag-travel. Kasi yung sasakyan, babayaran mo yun. Although napagod naman talaga kasi may bata. Pero kung may kasama naman siya, pwede magsalit-salitan doon sa kakaakay doon sa anak niya. Pwede naman, di ba? Yung sasakyan kasi babayaran mo yun sa barge. Siyempre yung gas nun, yung driver, yung renta. Dapat din na muna siya nag-decide na pumunta dun kung alanganin yung budget niya. Kasi 8,000 nga po yung hawak-hawak niya. Expenses niya dun sa travel nila, pamasahe, 8,000 na. Doon lang mapupunta yon. Kasi yung 5,000 na pinadala po ni Miss Amik Sulangon, nagkaroon po ng problema. Yun po sana yung panggastos niya para dun sa mga anak niya. Ngayon hindi daw siya pinapansin. Kinakausap. Siyempre 4 na taon kayong hindi nagkita. Maliliit pa ho yung mga anak mo nung umalis. Wala naman silang kontak sa isa't isa sa mga anak niya. Now, ano po ba i-expect mo? Okay lang po sana yun kung nakakatandang kapatid nila, yung panganay mong anak hindi binibrainwash yung mga kapatid o yung pinapakilala naman kahit sa picture lang, ganun, na ikaw yung nanay nila. Alam niyo po yun, magpapasko na. Tapos ito po yung nangyayari sa kahilingan niya po sana na makita yung mga anak niya. So matagal lang panahon na hindi niya. 5 anak 5 no? 5 anak niya. 6 po kasi anak nito. Yung bunso kasama niya. Yung 5 dinala ng tatay. Yung tatay bumalik doon sa una niyang inanakan na babae. Pero yung babae ngayon nasa abroad din. So yung unang anak ng asawa niya doon din nakatira kasama ang 5 anak. No? Medyo magulo. Number B. So yung ako. Wala na yung isang jack ko dito, manager, no? Saglit lang. Wala klaro yung audio nito, manager. Wala akong input na jack. Doon po yata sa baba sa ano. Hindi po wali ito. Akin na muna yung number. Tawagan po natin. Sa binigay niya. Kahit sa lang po dito sa dalawa. Okay.
Hello po. Hello? DJ Jel speaking. Ay, ano po, DJ? Opo. Umalis po kayo ng alas 2 madaling araw kanina. Opo, DJ. Tapos, ano oras po kayo nakarating dyan? Sa Bisamis. Anong oras yung nakabot diriya? Ay, sir? Pakiulit po. Alas 10. Alas 10 ng umaga. Ayun. So, 8 oras din yung biyahe ninyo. So, pagdating po ninyo, may nilakbay pa po ba kayo? O pagbaba nyo ng sasakyan, andyan na rin po bahay ng mga anak mo? Malayo po, DJ. Aha. Kaya nahirapan nga kami hanapan na pa. Tapos, yun ang dinatnan pala, ganyan lang. Okay. So, pagdating, exact time, anong oras po kayo nakarating talaga doon kanina? Sa bahay, sa mga anak mo? Kanina, mga 11. Okay. Sige. So, ilan po kayong pumunta dyan? Umalis kanina ang alas 2 madaling araw? Opo. Anong oras po kayo nakarating dyan? Ilan po kayo pumunta? Tatlo, kasi nung kapatid ko sa kanang asawa niya, DJ mo yun ang nagsama sa akin. Tsaka yung anak. Tapos, Anak mo. nagano kami ng sasakyan, nag-rent kami ng sasakyan, DJ. Aha. Nag-rent kami. Nung sabi nung may-ari, 1.8 naman nung bayad, pero mamaya daw kasi pagbalik namin, additional na naman yata, 1.8. Tapos nung crudo, sa akin din, ako ang nagano sa crudo, nung diesel. Okay, saglit lang. Para maintindihan po natin buong kwento, no? Pagdating niyo po doon kanina sa mga anak mo, ano pong nangyari? Hindi nga napalabas, DJ. Hindi lumabas ng bahay. Oo, kasi nung sabi naman ng asawa ko noon na iwas gulo. Kasi nandun naman nung anak nung sa babae sa kanila. Baka malaman daw nung sa babae, aawayin na naman sa Lumabas po ba yung asawa mo at saka mga anak mo? Nung papa lang nila, DJ. Oh, teka lang po, sino po ba first time po ninyo pumunta dyan? Sino po ang nag-guide sa inyo? Sino po ang sumama sa inyo para matunton yung bahay ng mga anak mo? Ay, hindi kita pumunta sa Astoria. Oo, Versailles na, DJ. Pero nanay naman ang nagturo. Hindi ako sa Astoria. Inaagaw po kasi ng bata yung cellphone. Nung asawa ko, DJ, ang nagturo sa akin. Okay. Nung pangalawang nanay niya kasi nagpunta naman dito, kaya tinuruan ako. Okay. Ano po ba dala mo sa mga dala mo sa mga anak mo? Pagdating niyo po, anong inabot mo? Nung lang DJ, kasi nung bala ko sana magano kami, kung may sir ako na nila, mag-aan sana siya doon. So, nari. Para, Eddie wow. Hindi. Ano pong dala-dala mo? Nung pagdating niyo po doon, anong inabot niyo po sa mga anak mo? Tika lang ho. May prutas. May ano po ba? Meron po kayong video kung saan nakuha kanina? Nung nakita nagharapan kayo ng mga anak mo, may video po ba kayo? Yung asawa ko lang naman din ang kanina, tapos ang asawa ko lang naman, tapos sabi, bakit daw ganun video, sabi pa. Aha. Ano daw bala ko, sabi ko niya, bakit? Ano mo ko doon? Sabi ko, hindi naman, tapos yun na. Okay. So nung hindi siya pumayag na mag-video, di sana kahit man lang makita mo yung mga anak mo, pinaharap sa'yo. Sabi siya nang makaawa, sinabihan pa nga ako. Buhay ka pala.
buhay ka pa pala. Ano gusto niya mangyari? Ako kasi sabi pa naman sana, matay na daw, ganun. Ay? Sabi niya sa akin. Noon pa naman nung sinabi sa akin. May misis siya nung anak ko dito, no, sa kuwan, sabi niya, mamatay ka na sana, ganyan. Dito sa ano. Anak po ninyo nagsabi ng ganyan. Oo, kasi tinanong ko naman noon nung nagkausap pa kami noon na bakit ganito. Sabi niya si tatay na papa niya daw nagsabi, ganyanin. Sabi ko, ano pala na ano talaga niya nung nung anak. Ilang taon na po ba itong panganay mong anak? Mag-30 na din eh. Sus, kita mo lang. Itong panglima, yung lima, panglima. 7. Hindi sila pumasok ngayong araw, Lunes? Hindi, hindi. Pero nag-aaral po itong... Di, kasi si nanay, alam naman ni nanay magpunta kami, kaya siguro ganun. Ako, hindi naman ko nagsabi niya magpunta. Surprise sana. Baka sinabihan ng nanay na pangalawang nanay, magpunta kami. Kaya pinahandaan. Pinahandaan tapos hindi ka man lang hinarap. Opo. Alam mo po yun, yung gusto lang din naman po sana namin na gusto lang naman po sana namin na makita mo yung mga anak mo kasi yun po yung gusto mong mangyari. Ang sa amin po dito, wala naman po sa amin kung mabidyuhan ka o hindi. Kasi hindi ko naman ipopost yan eh. Kumbaga, kasi may nag-abot sa'yo ng pera, patunay sana na na nagkita kayo ng mga anak mo, kahit video, picture man lang. Opo. Pero ngayon, naghanap pa nga kami doon. Pinuntahan namin, magpunta kami gano'n sa Kumilig kasi puntahan namin ng kapatid niya doon kasi nung sinabi doon, nandun daw sa Manila nung kuya nung asawa ko. Kaya magpatulong sana kami pero nandun daw sa Manila. Dito kami ngayon, pupunta kami sa Kumilig. Okay. Puntahan namin. So mamayang gabi pwede nyo po ba kami i-update? Yung 5,000 pesos po ba na pinadala ni Amik Sulangon, yung panghuling 5,000 natanggap nyo po ba hindi? Hindi. Ay hindi pa. Kulang po talaga yan. Ano DJ? Kulang po talaga yan. Ay paano po, anong sabi ni Amik Sulangon sa inyo? Ay, ewan ko sa kanya DJ. Palagi naman sabi niya na kunin na lang daw niya ng pera doon. Kunin mo sa to. Ang nasabi namin, ma'am, ang hiningi lang naman sa may-ari ng GCash nung complete na number kasi bank account naman yun. Di naman GCash to GCash. Hindi Gcash to Gcash. Kundi yung... Di naman yan nabigay nung complete na number. Sabi niya, kunin na lang daw niya. Tika lang po, ba't po kayo pumunta dyan na di kayo nag-abiso sa amin? Sana di po muna kayo pumunta dyan kasi alanganin talaga yung pera mo. Hindi naman kaya namin kayo minamadali. Ang gusto namin Pero hindi naman sana una pagpunta din pero sabi ko magpunta na lang ako para hindi ko mapahiya kasi binigay mo naman na para makita ng anak ko kaya na lang ako dito. Pagpunta, pinapaalam na napunta na kasi ang ko lang kung pag nandito na kami, paalam ko naman wala. Naman may masabi na, baka na ito na babae, hindi naman napunta doon kaya nagpunta ako. Tapos, ganito pala. Hinang-hina pa ako kasi pag magbiyahe ako, mahilo ko. Hindi naman namin kayo minamadali. Ang sa amin lang po sana, umalis kayo na nag-abiso kayo sa amin kasi sinabi mo naman na 8,000 yung magagastos mo sa pamasahe pa lang. Ano yung maiabot mo sa mga anak mo? Kasi hindi mo pa pala natanggap yung pinadala ni Miss Amik Sulangon. Ngayon po siguro yun, Lunes. Baka mapuntahan niya yung nag-send ng pera niya. Yun po. Message naman kanina siya, DJ. Ayun naman po pala ma'am. Baka later on, mamaya, isisend niya na sa'yo yung yung number ng bangko na kinakailangan ng receiver na mapapay out niya sa'yo. Pero ang sabi niya, DJ, nag-message naman siya kasi taga
Nagagabayan di oro naman daw siya. Nag-message siya kunin lang daw niya. Okay. Sige. Alam mo, may pwede po kayo paghihintuan dyan. Ano pong balak ninyo? Kailan po kayo uwi? Ngayon, kasi mamaya gabi na naman kami, additional naman ng 1.8. Kaya sabi ko, paano na yun? Wala na akong pera. Magkano pa ho natira mong pera dyan? 1.5 na lang, DJ. Sus, maluwi ka. Hindi pa ako nakabayad sa driver. Kumain na po ba kayo? Sa driver, 800 kay kuya. Kumain na po ba kayo? Hindi pa, DJ. Sus, Mario Gusip. Kainin nyo na lang po muna yung 1.5. Ay, sa yung pera. Yung pera na yan, kainin nyo na lang. Ibili nyo yung pagkain, kumain po muna kayo, ha? Kasi magpapadala si Miss Maribec Dumuilag Bustalino ng 5,000. Dito na. Send na pala. Dito na sa amin. Kay manager na yung 5,000 pesos. Pinadala ni Amik Sulangon. Ita-transfer namin sa iyo. Pero usap kayo ng manager kung... si Maribec Dumuilag Bustalino, no? Nagpadala ng 5,000 pesos. Dito na po sa amin ngayon. Mamaya, baka makahinto po kayo dyan na pwede po ninyong pag-cash outan ng GCash cash out. Isisend po ni manager sa'yo. Hingiin mo po yung number ng sisinda namin. Yung hawak-hawak mong natira, yung natira mong pera na 1,500, kainin nyo na lang muna. Hindi. Ikain nyo na lang po muna yan. Opo. Ano nga ako sa driver. Oy, mahirap magmaniho, naggutom. Naranasan ko yan. Baka mamaya, yung tingin niya sa poste, babae nakahubad, bigla siyang huminto. Oo. Huminto po muna kayo dyan, maghanap po kayo ng palengke or ano. Pahiya naman sa inyo, DJ, na hindi na ko. Huwag ka na mahiya. Andito na. Alam ko yung kalagayan mo, huwag ka mag-alala. Mabuti nga kamo. Minus sa problema ko ngayon kasi nagbigay si si Miss Maribec eh. Sufficient na siguro yon 5,000? Okay na yun, DJ. Okay na. Kung makuha mo po yung pinadala ni Miss Amik Sulangon na another 5,000, ikaw na po bahala dyan. Matanda ka na. Hindi, kumain ka na lang muna dyan. Tapos, baka may palengke po kayong madaanan na mayroon pong Palawan Pawn Shop kasi pwede po mag-cash out sa Palawan Pawn Shop, di po ba? O kung saan man po kayo pwede may nakalagay na cash in, cash out. Hingiin niyo po yung number para ma-send mo dito kay manager para ma-send na po mismo ni manager sa'yo. Galing po yan kay Maribec Dumuilag Bustalino. Yung maganda na walang boyfriend. Mahiya, kaysa mahimatay ka po dyan mamaya, pati yung driver, gutom. Pero pinuntahan ko naman ng anak ko, pero ganito rin nangyari. Di po bali, importante na ginawa mo ang lahat na makita sila. Pagdating ng araw, maunawaan po nila yan pag nasa tamang edad na. Hindi mo sila inabundo na. Kasi kung tutuusin, Ano ko sila, mayakap ko talaga, DJ. may isa wala po kayong nayakap. Wala, DJ. Ay, hug for you. Hug ka namin. May kiss pa. Wala ko na talaga ng mga anak ko. May way si Lord, no? Anong plano niya? Bakit gano'n? Bakit gano'n na ano? Okay. Yun lang po ha. Mamaya, kung may time ka, tawagan po kita ulit mamayang gabi o ano po ha. Kumain na lang po muna kayo dyan kasi alas 2 pasado na. Opo, DJ, thank you, DJ. Sige, ingat kayo ha. Yung driver, pakapihin mo yung driver. Opo, DJ. Tapos yung magkape, painumin mo ng tubig. Pagkatapos, pahiin mo. Opo. Para recharge. Opo. Maraming salamat. Ingat-ingat kayo. Maraming salamat din po, Okay. DJ. DJ Joe. Kalahin mo yung manager.
dumating ng tamang panahon si Maribik Dumilag Bustalino. Pagpalain ka po nawa. Kung hindi, ako ang mamroblema. Namawadaan naman tato sila yung nabakal buga sa Napakabait ni Lord, no? Ay, aragay. Siya ka na bitor. Maribik Dumilag Bustalino, thank you. Amik Sulangon, no? Pakisitol po. O ano ano po? Ha? Umalis na siya? Amik Sulangon? Oo. Ayun. Oh, very good Oh, ang hirap kasi sa Saudi pag gano'n sa Kuwait, no? Sa Kuwait po pala siya. Ang hirap noon, no? Kasi nagtatrabaho siya sa loob ng bahay. Hindi siya basta-basta makalabas. Pero siyempre kailangan niya po yung lakarin. Sayang naman kung saan mapunta yung pera niyang pinadala, 5,000 pesos. No? Kasi kinakailangan niya ma-send yung bank number, I think, no? Doon sa receiver dito sa may Pilipinas. Ng GCash, no? Para ma-cash out ni Bibe. So automatic pag maayos po yun ni Amik Sulangon mamaya, may 10,000 pa ho si Miss Angeli, no? Baby Angeli. Dinalahan niya lang po yung mga anak niya kanina ng mga prutas. Sus, maluoy ka. Pasensya na po kayo ha. Naiba yung format natin, hindi na Wanted Sweetheart. Pero at least may magawa tayong medyo nakakatulong tayo sa pamamagitan ng programa natin ngayong taon, no? Yung sabik na sabik ka, tapos in-expect mo na kahit mayakap mo man lang mga anak mo, pero hindi pinapaharap ng ng tatay, no? Sa nanay. Kasi may nag-video, siyempre kinabahan naman na siguro, baka saan mo yung dadalhin? DSWD, ganun. Saan mo papapakita yan? Sa DSWD. Pero kung kukunin po kasi ni Ma'am Baby yung mga anak niya, iniisip niya po rin po kasi hindi makapag-aral yung mga anak niya. No, kung siya lang. Kasi yun nga po, ang hirap ng buhay. Kita nyo naman po yun, nasa gitna ng palayan yung bahay nun. No? Yung nagtatanim lang siya ng palay para maibibili din ng pagkain nila ng isa niyang anak na bunso na iniwan ng asawa niya. So yung 5 anak, yun po sana pinuntahan. No? Doon sa mga bago lang na padaan itong live natin. Pero doon sa mga sumusunod ng kwento ni Baby, yun po yung update, no? Na hindi pinakita sa kanya, pinaharap yung mga anak niyang 5. Na yun sana ipakay niya na makita naman lang, no? Pero siguro, binivideohan ng kapatid niya na sumama sa kanya, nakita ng tatay, ano yan? Ba't kami video? So, nag-explain si girl siguro. So, hindi sila nagkaunawaan. Yung sa atin lamang po, kahit walang video, kahit picture man dyan, kahit wala man, importante, makita, mayakap ni Baby yung mga anak niya, pero hindi pinakita. No? Hindi pinaharap. Sa mga anak naman po siguro, darating din yung araw, no? Pag may maintindihan na po nila ang lahat-lahat. Kasi yung nanay wala pong kakayahan na magpapaaral sa kanila, hindi ibinigay ng tatay. Ganun siya. Pero at least sinubukan niyang puntahan man lang yung mga anak niya, no? Na hindi masabing inabandona yung mga anak. Di po ba? Nawala ng pakialam talaga. Malalamat maintindihan po yan ng mga bata pag nasa tamang edad na. So yun lang po sa lahat po ng mga nag-share ng tulong, blessings para kay Ma'am Baby Angeli, no? Si Lord na rin po bahala sa inyo. Maraming salamat kay Amik Sulangon, no? Kay Maribik Dumilag Bustalino, may mga major na nagbigay, no? Maraming salamat.
Kay Jolly Antonio of Singapore, kay Joliet Pardo of Hong Kong, kay Lynn of Hong Kong. Maraming salamat sa inyong 5. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Sige, buksan po muna natin formal ang Wanted Sweetheart. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino. Serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. W TV Radio. Jam FM 90.7. 21 minutes after 2 na ng hapon, oras sa Pilipinas. May mga kasama na po tayo. Anong line sila, manager? Line number 2, no? DJ Joe. Di yun natin nag-guide si girl kanina. Kasi ako, kakarating ko lang actually, no? Medyo busy din po ako. Akala ko di ako maka-onboard ngayong hapon. Kakarating ko lang. Saka may importante din po akong lakad kanina. So, pagdating ko dito, habang nag-intro ako kanina, kinakausap ko si manager kung anong update po doon kay baby. Yun po pala, pauwi na, no? Sana kung nakausap po natin yon, no, ng off-cam, di sana na-guide ho natin ano pwede niyang gawin, humingi ng tulong kung saan, gano'n, ha? Pero siyempre, yung tipong wala ka ng tulog, pag-blanco ka na talaga, tsaka bago ka sa lugar, yung tumuro sa'yo, kakampi pa, or I mean, kamag-anak pa ng side ng lalaki. So, alam mo po yun, no? Ang hirap kasi bago ka lang sa lugar, baka mamaya ikaw ipagtulungan. Ito na po, no, si Kevin, pero si girl manager hindi sinasagot ni ma'am, no? Si Ma'am Bufflor. Kevin, magandang hapon. Saan po kayo ngayon, sir? Dito po kami sa Santa Mesa po ngayon, DJ. Manila, okay. Wala po kayong asawa ngayon. Ilang taon, sir? 34 po. 34. Hiwalay na? Matagal na eh. Almost mga 4 years na. Sige. Kasal? Hindi po. Ay, ilan po anak mo? Po? Ilan po yung anak mo? Ay, stay yung anak ng... Dalawa po. Dalawa. Nasa kanya po ba? Oo, nandun sa kanila po. Sige, standby ka. Standby, ha? Sa kanila, ilan po ba yung ano? Nakasama mo? Isa lang naman? Isa lang naman po yung naging asawa mo? Yun lang po siya. Okay. Sige. Standby. Pakibaba nga po muna ng tawag, sir. Para masubukan nating tawagan si ma'am. Ay, aradol. Siya ka na return. 23 minutes down the hour of 2 na ng hapon, na? Sinusubukan ko tawagan si girl pero ayaw siguro. Hindi na sinasagot. Ma'am, kung saan ka man po ngayon, dyan ka na lang. Anong first name po nun? Si Bufflor, no? Bufflor. Hindi siya online, manager. Ate Euphemia Costales Dizon, how are you? Kamusta ka na, ate? Okay. Hindi na sinasagot, sir. Hanapan po kita ng ibang makausap, ha? Okay. Sige. Anong hanap si isang babae? Hindi po siya baganti po, sir. Pa? Hindi po siya, sumagot. Hindi nga po hindi na sinasagot ng babae. Hanapan kita ng ibang makakausap, sir. Anong hanap nyo sa isang babae? Yung naliligo 2 times a day? Simple lang po. Basta, mabait po. Mabait. Okay. Kasal po ba kayo, sir, ng ex mo? Hindi po. Hindi. Okay, sige. Yun. Hindi kasal, edad 34 years old, no? Binatang binata. Yan doon po yung mga anak niya sa kay girl, eh.
Baka naman gusto nyo pong makausap, no, si Kevin. Nasa Santa Mesa po ngayon. Binata pa talaga yun. Hindi kasal eh. Hindi natin na itanong kung ano po yung pinagkakabalahan. Trabaho niya, no? Nasa Viber po siya. Install po kayo ng Viber, create po kayo ng account, tapos i-PM nyo kami dito, no? Yan. Yan po yung account namin. Kung gusto po ninyo makausap, si Kevin. Four years old po yung anak ni baby na yun, yung daladala niya, para makita din po sana yung lima niya pong mga ate kuya, mga nakakatanda niyang kapatid. Dinala po yun ni Miss Baby doon sa Misamis. Yun nga lang, nakakalungkot po, hindi po talaga pinakita ng tatay yung mga anak niyang lima doon sa mag-ina din, no? Yung tipong nakasilip na lang siguro sa bintana yung mga bata eh. No? Di po natin ma-imagine yung senaryo. Pero sabi, hindi pinaharap, hindi daw siya pinansin ng mga anak niya. Yung tatay lang ang humarap sa kanila. No? Imagine mo kung sa medyo bulubulundukin yun na bahay, no? Medyo sa bukid-bukid, no? Na-imagine ko parang sa pelikula lang Tapos yung dingding ng bahay siguro pagtadtad yung bahay. Yung kawayan, alam mo yung kawayan na biniyak tapos chap ganon. Yun yung yung dingding niya. Siyempre may makikita mo yung sa labas yung. Siguro nakasilip lang yung mga anak niya dun sa loob ng bahay. Tapos ano kayong pakiramdam ng nanay, no? Nandyan sa labas, hindi ka man lang inabutan ng upuan, ganun. Kasi pagod sila galing dun sa main road, iniwan yung sasakyan. No? Nakakalungkot, no? Imagine. Walong oras biyahe nila, 9 hours. Para mapuntahan lang yung mga anak niya. Malapit lang yan 9 hours kung may pera ka. Pero wala nga pong pera si baby. Kasi alam nyo naman po yung kalagayan nun. Alas 2:28, oras na po natin sa Pilipinas. Baka naman meron pong interesado na makausap si Kevin, o si Kevin. Sa ulitin po, 34 years old. Kevin of Santa Mesa, Metro Manila. Yung nilapit nila sa barangay yon, kung ganun ka tigas yung ulo. Baka di nga alam barangay hall ni. Kasi bago lang po sila sa lugar, hindi sila familiar, tapos walang mag-assist. Alam nga na may mag-assist nun na magpapabarangay yung mother ni boy. Kung yung anak niya po mismo hindi niya kayang pagsabihan, ba't kailangan pa ng barangay? Aber. Alangan siya naman yung sasama sa kanila para pumunta ng barangay, para ipabarangay yung anak niya. Wala po tayo doon sa senaryo, sa lugar kung saan nangyari. Kaya mahirap din, no? Tapos ikaw, ano ka lang ba? Dumuluong ka lang. Tawag na, hindi ka residente, sa malayong lugar ka pa nang galing. Pero kakontak po kasi ni baby, yung babae, yung nanay, stepmother actually, no? Ng asawa niya. Yun po yung naghintay, nag-guide sa kanila, ganito, dito kayo pupunta, samahan ko kayo pupunta dun sa mga anak mo, no? So isang oras pa yung nilakad daw nila
Kasi nakarating sila doon 10 a.m. Tapos sa 10 a.m. naglakad sila, 11 na nakarating doon sa bahay ng mga bata. So isang oras pa yung nilakad nila sa bukid. Makyat sa bukid. Oh. Tapos yung humarap yung ex mo. Oh, tapos ang bungad, buhay ka pa pala. Oh. Tapos siyempre, nung umalis siguro si girl, nag-text daw sa kanya yung mga anak niya. Narinig niyo po, nadunggan niyo kanina. Naintindihan niyo po yung sinabi. Medyo hindi klaro kasi, no? Kasi nasa voice call lang. Nag-text daw, nag-chat daw yung mga anak niya sa kanya na ano yun? Wanted, sweetheart. Ay, Radyoy! Siya ka na return! Siyempre yung mga bata noon may takot na rin sa tatay. Kaya pa kontrolin ng tatay yung pag-iisip nila. Although nakilala nila yung nanay nila, wala silang magawa. Hindi basta-basta makalabas kung nilak yung pinto o ano man dyan. No? At saka, behind that din natin alam kung ano talaga yung totoong nangyari. Kasi magiging bias din naman tayo kapag si girl lang talaga yung paniga natin. Kasi di natin alam yung buong kwento. Bakit po sila naghiwalay talaga? Diba? Kasi panig lang po ni girl yung naikwento niya. No, yun na nga po, no, sabi niya, si mister niya, nahuli niya na nagkaroon ng chicks dyan sa lugar niya. Sa lugar ni mismo ni baby na to, Nung nagsasama pa po sila, nangonstruction itong mister po niya, tapos nagkaroon ng chicks dyan sa lugar nila. So tapos, para makaiwas, gusto ng lalaki na uwi siya doon sa Misamis kasama si baby at saka yung mga 5 anak nila that time. Now, dahil nga po galit ito si baby, itong girl, itong main character natin, galit nga po siya, hindi siya sumama doon sa asawa niya at saka sa mga anak niya. Nagpaiwan siya doon sa lugar kung saan andun yung naging kabit ng mister niya. Sumama loob eh. Siguro napahiya na rin yung lalaki na nabisto na. Nagkaroon siya ng kabit diyan. Gusto niya bumalik doon sa province na kung saan siya galing. Pero doon sa pinanggalingan po niya, may dati siyang kinakasama, mayroon silang isang anak doon sa Misamis. So umuwi doon yung lalaki, and then nabalitaan po ito ni girl, before that pala, no? Before that, bago umalis itong lalaki at saka 5 niyang anak, siguro hindi pa alam ni girl na buntis siya sa pang-anim. O baka naman nagmikos-mikos muna sila bago, goodbye ba? Goodbye mikos-mika. Chismuso Siyempre host ako dito, chismuso talaga yan. Siguro, love, ikaw na lang bahala dito paisa nga muna. Ayon po yan sa salaysay ni girl. Yun po. Nabuntis siya ng pang-anim na hindi alam yata ng lalaki na mayroon pong pang-anim na anak bukod dun sa 5 niyang dalang anak dun sa Misamis. Bumalik po itong lalaki kasama daw po ang 2 pang anak na galing Misamis. Sinundo ito si baby, no? Ito si baby. At saka yung anak niyang maliit. Yun nga lang, nagmatigas din po ito kasi alam niya na parang hindi pa nagbago yung ugali nito ni sir, ni mister niya. So hindi pa rin sumama. Ngayon, andun kasi yung hanap buhay niya yung palayan niya. Kita nyo naman yung bahay nasa gitna ng palayan. Wala pa hong right of way para maka-exit sila doon, makatawid sila doon. Dumadaan pa sila sa pader ng ibang may naka-fence doon, no? So andun na po yung away nila siguro hanggang nagbalikan po itong si sir at saka yung una niyang ka-live-in na mayroon pong anak. At yung anak na yon ay kasama din po ng 5 niyang anak doon ngayon, isang bahay lang. Pagdating ni baby doon kanina, no, andun lahat. So nakatatakot din ito si ma'am, natatagal na magkaroon ng iskandalo kasi baka po pag dumating doon sa kinakasama ng lalaki kasi nasa abroad po yung girl, syempre magsusumbong yung anak nun, no?
Dito yung pangalawang asawa ni Papa. Ganun. Baka ang gulo. Di, another gulo ulit. Magulo pa po yung pagkwento ko. Magulo talaga. So, para makaiwas sa problema, iskandalo, umalis na lang sila, no? Ang gusto lang naman sana ni Baby, no, na makita yung 5 niya pong anak. Ayaw niya magkaroon ng gulo, no? Ang sa kanya lang din naman, no, na okay lang na wala sa kanya yung 5 niyang anak kasi hindi naman kayang buhayin. Sabi niya, no? Kasi 5 po yung anak plus isa, edi 6. Tapos sa palayan po siya. Yun po yung pinagkakitaan niya. Pero marami tayong mga nakausap dyan dito na marami yung mga anak niya naging single mom, di po ba? Marami tayong nakakausap niyan dito sa live. Marami pong anak naghiwalay sa asawa. Kaya naman. Pero syempre, yun na nga po, may karapatan ng bawat isa, yung tatay, yung nanay. Yung husgado marunong naman tumimbang yan magbalanse, no, kung ano po dapat gawin, no? Siyempre refer ka muna doon sa DSWD, mga minor pa yung mga bata. Anyway, sa sumusunod ng kwento ni Baby, no? Thank you, maraming salamat. May makakausap na si Sir, Manager? Okay, sige. Lunes po kasi ngayon. Nasa line 1 po muna. Ito po si Melody, pagkatapos si Xander Ford. Oba, si Xander Ford sa sumali dito. Melody po pala rather, no? Melody. Saan po kayo ngayon, Madam Melody? Magandang hapon. Magandang hapon, DJ. Mindoro, DJ. Sa Mindoro. Ano po kayo, ma'am? Hiwalay o byuda? Byuda po. Okay. Si Xander Ford. Saan po kayo ngayon, sir? Tarlac, sir. Wala po kayong asawa, hiwalay o byudo? Byudo, sir. Byudo. Pasok. Hello, sir. Hello, ma'am. Magandang hapon po. Magandang hapon rin. Taga saan kayo, sir? Tarlac. Tarlac po, ma'am. Ilan taon na kayo, sir? 38. 38? Kayo, ma'am. 46 na ako, sir. 46, ma'am? 46 po. 46. Ilan ba ang anak mo? 2 po yung anak ko. Malalaki 2 na. lalaki. Malalaki na. Malalaki na sila. 20, sir, at saka 20. Saan ba ang probinsya mo? Mindoro po. Mindoro. Layo, Ay, DJ, patalawang tali ko na to. Layo. Layo yun. Kaya, pangalawang sali mo na, wala pang napili mo. Kamusta ang una, ma'am? Hindi po. Yung una po kasi, sir, ay yung magpapares po. No? Ano yan? Hindi po siya marunong mag-drive. Hindi marunong mag... Naging kayo po ba nun, ma'am? Hindi po, DJ. Kasi tinanong ko siya kung marunong mag-drive.
Kasi gawin mo sanang driver. Gagawin ko siyang driver ng puso ko. Ano idadrive niya, ma'am? Ano bang idadrive niya? Gagawin ko sana siyang driver ng puso ko. Hindi naman marunong mag... Bakit di marunong? Bakit di marunong? Ako marunong akong mag-drive. Ng ano, sir? Ano, sir, i-drive mo? Kahit ano. Kahit anong i-drive. Ano kahit ano? I-drive ko sa puso mo. Tapos, Yun lang. sa puso ko lang, hindi pwede sa sasakyan? Pwede rin. Kahit anong Ano ba ang i-drive mo, sir? kahit sasakyan, tricycle. Pwede. Kahit ikaw, i-drive kita. Okay. Saan ka nga para sa Mindoro? Oriental po. Oriental. Hindi ba bumagyo dyan ngayon? Dito kasi bumagyo dito eh. Malakas din yung bagyo eh. Anong trabaho mo ngayon, ma'am? May tindahan po ako. Malaki siguro yung tindahan mo. Pa, Malaki siguro yung tindahan mo. okay lang po. Pagkukunan. Bakit yung dati mong asawa noon namatay ba? Na-aksidente siya. Na-aksidente siya, sir. Na-aksidente. Ilang taon na ba? Yung bagong nakamatay. Ilang taon na, ma'am? Isang taon na pong mahigit. Di isang taon pa lang may gate. Kahanap nga, sir, ako ng dawan. Yaw? Ano yan? Kahanap ako ng papatibak ulit sa puso ko. Oo. Baka ako na yun. Hanap mo. Mas bata kayo, sir, sa akin. Ayoko ng mas bata. Wala namang bata sa pagwan. Kung ilang taon lang. Ayoko. At saka, walay naman kayo, sir. Yaw? Namatay na? Namatay na? Patay, biyudo na kaya? Namatay sa Saudi? Anong relihiyon nyo? Katoliko? Katolik. Bakit ikaw? Anong relihiyon mo? Born again po. Katolik naman. Born again sa katoliko. Kunti lang naman differentiate. Dito sa amin marami ring born again. Malapit din yung simbahan dito sa amin. Simbahan, malapit yun. Marami atang bawal sa born again eh. Marami. Marami. Kaya yun. Katulad ng maraming asawa, bawal. Oo. Kailangan, kung mag-aasawa ako, balo rin. O kaya ay, nakakakilala rin sa Panginoon. Balo naman ako. Matay na yung asawa ko. Pangalawang sali mo na po ito, sir, no? Pangilang sali mo na, sir? Pangalawang sali ko na to, sir. Nalipas na buwan. Dalawang buwan na eh. Kamusta kayo ng una mo nakausap? Hindi naman na pa yung nakakon ko noon, sir. Kaya yun. Sumali ako ulit. Cavite yun eh. Cavite. Nakakon. Ilan sir ang anak mo? Wala kaming anak. Ha? Wala, ma'am.
ko pa kinig, sir. Ilan ang anak ko? Maingay po sa Wala. inyo, ma'am. Wala po siyang anak, ma'am. Wala po akong... Wala po akong, sir. Headset. Ano? Wala kayong anak. Ilang taon na kayo? 38 nga. 38. May bus kasi ako. Ban na Kaya ang hinahanap kong dawan, yung pwedeng mag-drive ng bus. oh. Dali lang naman mag-drive eh. Dali lang naman mag-drive. Yung ipinartner sa akin ni DJ nung nakaraan, magpapares. Ano po ba yung bus mo, ma'am? Ha? Bus? Bus, Yan ba yung bus mo? bus transport. Ganun? Ano? Opo. Yung bagong modernization ngayon. Jeepney. Modern bus, jeep. Hindi. Bus. Ilan ba yung bus mo, ma'am? Isa lang, sir. Mag-drive. Ako na mag-drive. Pero, hindi naman kayo born again na katulad ko. Bakit di naman pwedeng sumali sa born again? Bakit hindi pwede? Dapat impisahan mo na. Yung driver lang naman po hanap po, ma'am, eh. Marunong mag-drive, eh. Yung driver niyo po ba ngayon? Ano yun? Katolik po ba yun? Born again? Born again po, pero may asawa yun. May driver na ako, sir. O, paano? Yun, paano yan? May driver ka na po pala. Paano si sir? Hindi. Bawan nga, sir. Ay, DJ na marunong mag-drive. Oo. Siyempre, para pag halimbawa yung gusto ko sana, kung maaari, kung mag-aasawa ako, marunong na siyempreng mag-drive para, may asawa na siya, may trabaho pa akong ibibigay sa kanya. Oo. O, di ba? Ang saya? Oo, Ako na mag- Ako na yung magiging konduktor. Sir, ako na magiging konduktor. Ako Ano na po yung prangkisa po ng bus mo, ma'am? Yung saan po biyahe? Dito po sa Mindoro. Opo, DJ, may prangkisa. Ano nga po yung prangkisa? Saan po yung biyahe niya? Dito po sa Mindoro. Halapan, Pinamalayan. Yung sunod sa modern jeep, yung malalaki-laki doon. Opo, opo. Yung kulay puti Ay, din. Jeep DJ ay harapan. Yung upuan yan sa amin, parang bus talaga. Yung ang Ilang seaters? Lahat. 25 DJ. Yun nga yun, yung malaki-laki sa modern jeep. Baka yung blow dot. Yung blow dot, sinasabi mo, ma'am? Yung blow dot sinasabi mo? Yung mga bus na maliliit? Yung bus na Ayan, maliliit? yung bus talaga. Oo. Di ako na Parang mag-drive. bus po talaga yung kalaki na kulay puti. Yung modern nga yun yung bago. Opo, yung iba naman po doon sa mga Modern jeep. yung bus na Roro, iba yun, mas malaki yung mga Mas malaki yung yun. mga ilo-ilong biyahe, mas malaki yun. Yung sa akin, 25-seater lang. Bago lang yun, ma'am. Opo, bago lang yun, yung bagong modernization ngayon. Mag-drive, Kung na Kaya mag-drive. nga, kaya ako yung humihiling talaga sa Lord na sana loobin niya uli. Kahit pa sinasabi nilang hindi naman asawa yung hanap ko, kundi driver. Siyempre, kung pipili na rin lang naman ako ng asawa, gusto ko yung marunong nang mag-drive. Na mag-drive. Lami kayo. Drive kita. Ayaw mo, ma'am. Ayaw mo. Ako na mag-drive. Hello. Wala ka na. Hello sir, magtanong ka pa. Wala ka na. Di ako nang mag-drive, ma'am. Pwede mo. Gusto mo. Ako nang mag-drive bukas.
Ganon. Di ba bukas? Dapat hindi naman ganon na drive agad. Ligawan mo muna ako kung papasa ka sa akin. Kaya nga eh. Hindi pa ako eh. Hindi pa ako. Siyempre, lang tayo nagkakilala. Di pag naligawan kita, di ako namang magdadrive sa sakyan mo. Oh, hindi nga rin maganda yan. Ang hina sir ng boses mo, hindi ko pa kanin. Bakit mahina? Ang lakas ang boses mo dito. Yung cellphone mo siguro. Ay siguro, baka mahinang klase itong cellphone ko. Di volume mo yung cellphone mo. Nakasagad na sir ang volume. Bakit dito ang boses mo ang lakas? Ang lakas ang boses mo dito eh. Ano sir, kinamatay ng asawa mo? Naka sa COVID, ma'am. Sa Saudi. Ilang taong ka ng balo? 2 years pa lang. 2 years. Ang hirap no, mawala ng asawa. Oo. Kaya naghanap pa ako. Pero bakit hindi kayo nagkaanak? Siyempre, nasa abroad siya. Laging 8 years sa abroad. Nag-abroad. 8 years. Kaya naghanap pa ako eh. Baka ikaw na yung kapalit niya. Yung kapalit niya, di... Yung mga map. Anong iniinom mong alak, sir? Diba? Hindi ako masyadong uminom. Minsan-minsan lang, Red Horse. Ang minsan, madalas na minsan. Yung, minsan. Paminsan lang, uminom ng Red Horse. Anong brand ng cigarette? Hindi ako naninigarilyo, ma'am. Hindi ako naninigarilyo. Pag wala. Alak lang. Red Horse. Bakit marami kang stock na Red Horse? Pag lang naman ang nainom ko, 2 buti lang. Hirap kaya inumin yung buti. Dalawang buti lang naman, ma'am. Di... Baka maubos yung patinda mo. Wala akong tindang alak at sigarilyo, bawal sa akin. Oo. O di wala rin pala eh. Born again, bawal naman talaga yun. Bawal sa akin, may anak kasi ako, sir, na pastor. Bawal talaga. Bawal talaga yun. Pag yung may anak ng pastor. Saka alak, bawal naman. Tingnan mo mga born again dito sa amin, bawal naman. May tinda, parang tindang siril. Ng mga soft drinks. Meron. Oo, sigarilyo lang at alak ang wala ako. Siyempre, kaya wala, bawal eh. Siyempre, bawal. Kasi makita kayong mga kapares ng born again, kayo kapares mong born again, di talagang magpabawalan siya. Parang iglesia yan. Iglesia, bawal naman yung alak. Hindi ba meron ako dyan, mga sa Mindoro? Hindi ba bumagyo dyan sa inyo? Hindi ho, sobrang ganda ng panahon dito, mainit. Dito sa amin, lakas signal number 3 kagabi. Sa amin sa Tarlac. Malakas din ng hangin, ulan. Sunod-sunod yung bagyo eh, ilan ang dumaan. Pero dito naman ho, okay naman dito sa amin. Anong salita nyo dyan, ma'am? Hindi Bisaya, Tagalog? Tagalog po. Pero dito ho, sa lugar namin, maraming Ilocano. Yung asawa ko dati, Ilocano. Hindi parehas kami, Ilocano. Marunong kang mag-Ilocano. Ba't po namatay yun yung asawa niya, ma'am? Ano, DJ? Ba't po namatay? Na-aksidente DJ sa motor pagka garahe niya DJ nung bus namin, nagmotor siya pa uwi.
Tapos, nakausap ko pa naman DJ nung bago namatay kasi isang gabi pa siya. Eh sabi niya, nag-alangan daw siya sa kanyang sinusundan kasi katatapos ng ulan, napagilid yung motor sa madamong bahagi, dumulas yung gulong. Sumalpok yung kanyang katawan sa sa gutter na semento. Pero yung motor po, wala namang diferensya, siya lang talaga. Ilocano naman ako, madam. Ilocano, taga Tarlac. Hindi marunong kong Nandyan yung anak ko nandyan sir yung anak ko dyan sa La Union. Dyan siya na destino. La Union, nadadaanan mo lang din sa amin, ah. La Union. Madaanan mo lang. Malapit. Pumunta ka ng La Union. Sa May, pupunta ako dyan. Kasi gagraduate siya ng bachelor. Pero ngayon, sa kasalukuyan ngayon, nag-aaral siya ng engineering. Di punta ka para magkita tayo. Pupunta kami dyan, dala namin yung bus. Oo. Kasi marami kami, may kasabay kasi siyang gagraduate. Kadami naman, bakit bus pa yung sakyan mo? Yung sasama din po siguro yung mga miyembro kasi may kasabayan dito na gagraduate na taga-Rian. Ano ba yan, inarkila? Arkilado ba yan? Oo, magiging arkila. Kukuhanan lang ng Yung bus namin, pwedeng ilabas din yun. Naaarkila yun papuntang Baguio, kung saan, basta kukuhanan lang ng permit. Di dumang ka dito pag pumunta ka ng Baguio. Pag pumunta ka ng Baguio, dumang ka dito. Ako yung pupunta talaga. Siyempre, dadaan naman, pupunta ka ng Baguio, di dumang ka na dito. Graduation yung puntahan ko, hindi yung... Hindi pag-uwi mo. Marami kami, sir. Nakakahiya sa mga kasama. Hindi pwede nga sumama sa graduation, makikain. Makikain, di. Ang tanong na lang ngayon kasi kayo po sir, sabi nyo wala pa ako kayong anak. So anong hanap po sa isang babae? Makalima pa? Sir, isa lang sir. Isa lang. Madam, malakas pa naman siguro Pwede pa? Bata naman, sir. DJ siya sa akin. Ano? Gusto ko mas madanda sa akin. So busted na to. Busted na. Oo, DJ. Ayun lang. Te. Wala nang araw. Busted na to, sir. Hindi pa yan. Wala na. Ewan ko, ambot sa langaw. Kay sir, wala naman ng problema Sabi niya, kung makaisa pa lang din naman, ma'am. Pero ang tanong pala, ayaw mo rin pala ng mas bata sa'yo. Bakit naman po, ma'am? Nakatry ka na po ba ng mas bata sa'yo? Hindi po. Gusto ko mga 50. 52, ganun. Mas patanda sa akin ng konti. Tapos, hindi wala na. Wala na. Hindi na. Okay. Hindi wala na araw. Hindi mamaya pang kumita. Oo. Parang hindi bigyan ng material. Wala ka. Ano, sir? Wala ka nang masabi. Ay, magtanong kayo, sir. Alay mo. May nanonood dito sa atin. May magkagusto sa'yo. Hindi. Wala na. Siguro. At least na-interview na kita. O maraming mag-PPM sa'yo. Kasi sa akin, maraming nag-PPM nung sumali ako kay DJ. Ang daming nag-PM sa akin. Bakit po na-PM kayo, ma'am? Kasi hindi naman namin pinapublic yung Facebook ninyo. Pinapabawal ko po yun sa live.
doon kasi DJ sa ano ko, Comment. sinalihan ko ay ano, nag-comment kasi ako doon na salamat sa iyo na nabigyan mo ako ng pagkakataon na makasali. Kaya pala nakilala ka nila. Tapos marami nag-PM sa'yo ngayon. Okay lang naman DJ na maraming nag-PPM sa akin. Wala naman akong tinatago. Anong pangalan na rin? Asahan mo ngayon, mas marami pa akong mag-PPM sa'yo ulit niyan, ma'am. Lalo yung mga ganyan may business, oh. Tapos may mga kaping nakasabit. Sigurado, mga coffee lover yung mag-PPM sa'yo niyan. Marami DJ na mag-PPM kasi nag-comment ako sa akin. Wala pa kayo napili? Naging kausap ko dati. Yung kaya pa ka lang? Ha? Oo. Oo nga. Ay, may hawak ako. Maraming nag-PPM, ha? Kaya marami na naman dito mag-PPM. Wala naman ako sir, hindi nakalak ang ano ko, ang FB ko. Kapag nakalak yung kung mag-comment po kayo, yun po yun, no? Makikita talaga nila. Magko-comment kayo doon sa video na in-upload natin. Pero nasa sa inyo naman yan kung ayaw nyo mag-comment. Pero kung gusto nyo marami kayo magiging friend, pwede nyo sila replyan. Ganon. Kung binabash kayo, pwede nyong dipinsahan yung sarili ninyo. Ganyan. Yun. Okay lang sa akin, DJ. Pero kung natutuwa naman na sila, i-appreciate ninyo. I-love ninyo. Ganon. Pero kung tulad niyan, may mga comment, ay malikot ka. Mga ganon-ganon. Anong birthday mo? Anong birthday mo? September 27. Ay, September, sir. 19. Di tapos na yung birthday mo? Oo, noong September. 46 na ako noong September. Hindi na wala naman sa 46 yung itura mo. Parang wala. 46. Wow! Thank you! Wala naman sa 46. Bata naman yung itura mo. Ako nang mag-drive, sabi ko, ayaw mo naman ng bata. Hindi yung ayaw mo. Ayaw mo naman, ma. Hello? Wala ka lang signal. Saglit lang ho. Hello? Sige, connected naman na po kayo. Maraming salamat. Good luck. Naghahanap buhay pa si girl eh. Tsaka wala na sir eh. Busted eh. Yan po yung ibig ko sabihin. Basta during live, wag lang po ninyo sabihin yung mga Facebook ninyo, pangalan ninyo, full name ninyo, no? Pero nasa sa inyo po yan. Pagdating ng off-cam, kung naka-publish na po yung ano ninyo, yung video ninyo, pwede po kayo mag-reply, no? Ano ninyo, re-replyan nyo po yung mga nag-comment doon. At kung gusto mo mas maraming friend, edi i-add friend mo sila kasi pinuri ka nila, ganon. Kasi hindi naman lahat ng nasa Facebook ngayon, minsan iniiba nila yung pangalan, ganon siya. Nakalock naman po yung iba, ganon. Nasa sa inyo po yan, no? Kung i-accept mo yung message nila, mag-ingat lang ho sa scammer. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. 3:05 na po ng hapon, oras sa Pilipinas.
3:06 ng hapon, no? Wala pa yung guest natin. Lunes naman ang ako ngayon. Kaya pwede naman siguro mag-exit, no? Kamayang gabi na lang, hingin natin update dun kay baby, no? Kung anong nangyari sa buhay-buhay niya. Mula nung pagkatapos natin mag-usap hanggang mamayang gabi. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapwa natin mga Pinoy na sa abroad ngayon, mga OFW. Sa mga supporters natin, sa mga nagpadala na rin tulong ulit. Okay, baby. Maraming salamat. Ako po, si Abian Mujel. Abian Mujel. Magandang hapon, Pilipinas! OFW TV Radio, powered by Gel FM 90.7. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. Jam is here!